Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mama Oming. Taong 1977, walang eksaktong lugar. Ipagpapauna ko ng ihingi ng tawad sa inyo, pinuno, dahil sa kabiguan kong malaman ng lugar kung saan nangyari ang kwentong ito. Sa ngayon kasi, makakalimutin na itong si Mama Oming. Ang tanging naaalala na lamang niya ay yung mga pangyayari sa buhay niya at yung iilan na lugar na napuntahan niya. Maliban sa mga ito, wala na siyang kilala at hindi na niya mawari kung saan ang mga eksaktong lugar na kanyang narating. Noong mga panahong ito, kasagsagan ng pagyabong ng yaman ng pamilya ni Mama Oming. Anak siya noon ng isang maimpluwensyang asyendero, kaya halos lahat ng kanyang gusto nasusunod. Bukod kasi sa nag-iisang anak lang siya na babae, siya rin ang pinakamalapit sa kanyang ama. Dahil dito, marami sa mga kapatid niya ang hindi maipagkakailang naiinggit sa kalagayan niya. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin. Gawa ng kung iisipin, bihirang-bihira lang siya kung umuwi sa kanila. Kadalasan kasi, naglalakbay si Mama Oming sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Minsan kapag nagkakaroon ng malaki-laking pera, nangingibang bansa pa siya. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang estado, nanatiling tago at pribado pa rin ang kanilang pamilya. Pagtatapat pa ni Mama Oming na kahit ganun sila, walang espesyal sa kanilang pamilya. Mahirap mang sabihin pero yung mga magulang niya hindi naniniwala sa Diyos o sa mga demonyong umiiral sa mundo. Para sa kanila, pera at mga ari-arian ang nagpapaikot sa mundo. Kapag hawak mo ito, hawak mo na rin ang lahat. Dagdag pa niya na, mula pagkabata, tinuruan sila nitong huwag maniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ayon sa tatay niya, na kapag mamatay ka, literal na patay ka na. Wala nang kaluluwa o kung ano paman. Pero sa kanyang paglalakbay, nalaman niyang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Bawat tradisyong kanyang nakita, merong kaugnayan sa bawat isa, hanggang sa kalaunay siya na mismo ang nakasaksi ng mga bagay na hindi kapani-paniwala. Nagsimula ang kwento ni Mama Oming nang makarating siya sa isang liblib na parte ng Bukidnon. Mula sa lugar na yon, may nakilala siyang matandang babae na sinasabing babayla ng katutubong naninirahan sa paanan ng bundok. Unang tingin niya rito, alam niyang napaka-espesyal nito. Tuwing nagpapang-abot nga ang kanilang paningin, parang may kung anong bagay na tumutulak sa kanya para kausapin ng matanda. Hindi naglaon, bago sila umalis sa lugar na yon, nagdesisyon siyang kumprontahin ito kasama ng kaibigan niyang marunong gumamit ng dialektong alam nito. Nang mapagtanto naman ng matanda ang kanyang pagmamalabis na malaman ng mga bagay-bagay, malugod siya nitong pinaunlakan. Sa loob ng isang linggo niyang pananatili sa tribo, nalaman niya ang lahat ng pamamaraan ng mga ito para mabuhay. Nakita rin niya kung papaano gumamit ng salamangka ang matanda, hanggang sa kalaunay nagdesisyon siyang matuto sa ilalim ng pamamahala nito. Nag-aalala man para sa panahong kanyang gugugulin sa lugar na yon, hindi na ito mahalaga. Para kay Mama Oming, di hamak na mas importante at kapaki-pakinabang ang matuto ng mga lihim na karunungan at salamangka. Alam din niyang mababago nito ang buhay niya at maging ang buhay ng kanyang mga kamag-anak. Dahil sa ganoong rason, kahit abutin man ng taon ng pag-aaral niya, nagdesisyon siyang ilaan dito ang buhay niya. Sa kanilang pag-uusap ng babaylan, nalaman niyang hindi basta-basta ang pag-aaral ng lihim na karunungan.
sa kanyang paglalakbay patungo sa pagmulat ng kanyang kaluluwa. Hindi lang pagsasanay at aral ang kanyang makakaharap. Ayon sa matanda, marami siyang makakasalamuhang nilalang na kung hindi siya handa, maaari niyang ikamatay. Hindi rin ito nangakong walang mangyayari sa kanyang masama. Gawa ng lahat ng nag-aaral ng ganoong larangan, inaasahan na nilang mahaharap sa matinding kapahamakan. Gayunpaman, sa kabila ng panganib na sinabi sa kanya ng matanda, patuloy pa rin siyang nagpumilit. Kalaunan, nang mapagtanto nitong sigurado siya sa kanyang gagawin, nagdesisyon itong siya ay tanggapin at akuin bilang panibagong miyembro ng kanilang tribo. Matapos ang ritual ng pagtanggap, inunti-unti siyang tinuruan ng kanyang kaibigan ng dialektong ginagamit ng mga ito. Tumagal din yun ng isang buong buwan at pagkatapos noon nagpaalam na sila sa bawat isa. Nang maiwan na itong si Mama Oming sa bahay ng matanda, dito na nagsimula ang bagong istorya ng buhay niya. Ilang araw ang lumipas matapos niyang magpahinga, nagsimula na ang pagsasanay. Noong una, pagdarasal sa harapan ng mataas na talo ng kanilang ginawa, hanggang sa kalaunay pinakilala na siya sa mga anito ng kalikasan. Sa ilang araw niyang pananatili sa bukid nun, marami siyang nakasalamuhang mga nilalang na hindi niya talaga sukat akalaing totoo. Maliban sa mga kataw, espiritu ng gubat, kapre, sarawag, o engkantong bato kung tawagin, at kung ano-ano pa. Bawat isa sa mga ito nakakausap niya sa pamamagitan ng kanyang isip. Iba ang dialektong kanilang ginagamit na ayon sa babaylan, umiiral na bago pa man magkaroon ng tao sa mundo. Di hamak na mas mahalaga ang dialektong yon kumpara sa mga Latin at Griego. Ayon kay Mama Oming, inabot siya ng 5 buwan para maging pamilyar sa ganoong dialekto. Karagdagang 5 taon din para maging bihasa siya. Maliban sa ganoon nilang ginagawa, nagsimula na rin siyang mag-aral ng Salamanca at kalaunay nagtanga na rin ng mutya. Simple at hindi gaanong kapansin-pansin ang kanyang mga karga, kaya nung nagtapos siya bilang isang disipulo ng babaylan, halos karamihan sa mga kapatid niya napansing parang walang nagbago sa katauhan niya. Kung ano ang estado niya noong nakilala siya ng mga ito, ganon at ganon pa rin siya nung umalis siya sa tribo. Mahirap man sa kanya na mawalay sa mga katutubong yon, wala siyang pagpipilian kundi ang umalis. Nasa tradisyon kasi ng mga babaylan na kailangan silang magkalayo ng kanyang disipulo pagkatapos niyang mapasahan ito ng lahat ng karunungang tangan niya. Ginagawa nila ang bagay na yon para maipakalat ang puwersa ng kabutihan sa mga lugar na hindi abot ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, kahit alam nilang matagal na panahon na naman silang hindi magkikita, mananatili pa rin ang ugnayan nila sa bawat isa. Pagalis naman ni Mama Oming sa tribo, kasama niya noon ang isang diwata ng bundok na naghahari sa isa sa pinakamakapangyarihang lahi ng mga engkanto sa mundo nito. Paglalarawan niya sa nilalang na yan, parang tao lang din yun kung titingnan. Ngunit di hamak na mas magandang lalaki pa ito sa lahat ng binatang kanyang nakita. Nahulog din siya sa ugali ng nilalang na yon, kaya bago pa man siya magtapos ng pag-aaral niya, naging mag-asawa na sila. Hindi naman tumutol doon ang babaylan, lalo pat alam nito na magiging makapangyarihan ang usbong ni Mama Oming. Sa pagdating ng araw ng kanyang pag-alis, lahat ng katutubo ay naghinagpis dahil sa pangungulila sa kanya. Yung maestra nga niya, hindi na nagpakita noong araw ng pag-alis niya. Masakit man yun kung isipin, pero naniniwala siya na may dahilan ito. Ni minsan kasi pinuno, hindi nakita ni Mama Oming na umiyak ang maestra niyang yon. Sa dinami-rami ng babaeng kakilala niya, masasabi niyang yon ang pinakamatapang sa lahat.
Pag-alis niya sa bukid nun, maigi siyang nakibagay sa mga kasuotan ng mga taong kanyang nakakasabay. Ilang araw din siya noong naglakbay, hanggang sa kalaunay nakabalik na siya sa lugar nila sa Samar. Dahil sa tagal niyang nawala, halos magmukha siyang turista sa mga taong naninirahan doon. Bawat isa sa mga ito, alam niyang sa kanya nakatingin, kaya hanggat maaari hindi niya yon pinansin. Ilang oras pa ang lumipas. Nang marating na niya ang kanilang pamamahay, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang tatay niya na halos naghihirap na sa buhay. Wala na rin siyang nakitang mga tauhan nito sa paligid at yung bahay nila ubod na ng luma. Hindi lang yun, parang nakalimutan na rin ng mga taga roon ang minsang maunlad at makapangyarihang pamilya. Nakakalungkot man kung iisipin, buong tapang niyang kinaharap ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Pagpasok naman niya sa loob ng bakuran nila, dali-dali naman siyang nilapitan ng tatay niya. Dala ng katandaan, hindi kagad siya nito makilala. Upang hindi naman masurpresa ang mga kapitbahay nila, nagdesisyon siyang pumasok muna sa loob bago ilahad ang tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Alam niya kasing masusurpresa ang kanyang ama ukol dito, kaya minabuti niyang yon ay paghandaan. Pagpasok naman nilang dalawa, hindi na siya nag-alangan pang abutan ito ng salapi. Yung perang natanggap nito, parte lang din naman ang ibinigay nito noong umalis siya. Dahil sa iniabot niya, walang pagdadalawang isip naman siyang pinapasok ng matanda. Sa loob ng kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ina at dalawang kapatid na babae na halos napakapapayat na. Sa unang tingin alam niyang wala na itong makain, kaya abot langit naman ang naramdaman niyang panlulumo noong mga sandaling yon. Ayon nga kay Mama Oming, parang binagsakan siya ng langit at lupa sa kanyang mga nakita. Hindi niya kasi sukat akalain na sa loob ng ilang taong pagkawala niya, gano'n na ang kinahantungan ng kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap, agad naman niyang inilahad kung sino siya. Humingi rin siya ng pasensya sa tatay niya ukol sa hindi na niya pagbalik pa. Dagdag pa niya na, hindi naman siya nawala ng walang dahilan, bagkus ginawa niya ito dahil alam niyang yon ang tama. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, seryoso naman yung tumitig habang inilalahad ang mga pangyayaring naganap noong nawala siya. Ayon dito, kalahati ng kanilang kayamanan ibinigay nito sa paghahanap sa kanya. Sa sobrang kalungkutan, nalulong din yun sa sugal, sa puntong dito na rin nabaon ang kanilang pamilya. Pagtatapat pa nito na, dahil sa matindi nilang kawalan noon, napilitang mangibang bansa ang sumunod niyang kapatid. Ngunit sa hindi inaasahan, merong trahedyang nangyari na kumitil sa buhay nito. Magmula noon, nawala na rin ng ganang mabuhay ang tatay niya. Ayon dito, na kung hindi lang dahil sa kanyang mga kapatid at ina, matagal na rin itong kinitil ang sarili nitong buhay. Matapos naman itong mailahad ang lahat, matapang nitong ipinagtapat sa kanya na ni minsan hindi sila nakaramdam ng pagsisisi. Wala rin silang sinumbatan sa mga nangyari dahil alam nila meron rin naman silang kapabayaan. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, ngumiti lang ito sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari mo, Ning. Tapos na yon. Ang importante, nakauwi ka na. Masaya kami sa balitang yan. Dahil sa sinabi nito, mas lalo namang bumuhos ang emosyon niya. Emosyong sa mga sandaling yon, ayaw na ayaw niya talagang ipakita. Para naman makabawi, nangako siyang tutulong sa paghahanap buhay nilang mag-anak. Magsisimula silang muli at sa ikalawang pagkakataon,
ipapakita nila sa mga tao ang katatagan ng bawat isa sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kamag-anak, nabuhayan naman yun ng loob kahit papaano. Lumipas pa ang mga araw. Naging abala sila sa pag-iisip ng panibagong negosyo na bubuhay sa kanilang pamilya. Si Mama Oming noon, kung kani-kanino na rin lumapit, hanggang sa kalaunay nagkasalubong sila ng landas ng dating katiwala ng tatay niya. Taliwas sa kanilang kinahantungan, napakayaman na nito. Parang hindi na rin sila nito kilala, gawa ng kahit anong tawag nila rito, hindi sila nito pinapansin. Hindi naglaon. Nang mapuno na ang lalaking yon, bigla itong humarap sa kanila habang inilalahad ang kani-kanilang mga agwat kung salapi at yaman ang pag-uusapan. Dagdag pa nito na hindi siya malimit na nagbibigay ng oras sa mga tao, lalo na kung hindi yon kapantay ng kanyang level. Nang marinig naman ni Mama Oming ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Bukod kasi sa marami nang nakatingin sa kanila, may mangilan-ngilan na rin ang nag-uusap ukol sa mga nangyari. Upang hindi na sila mapahiya pa, nagkusa na lamang silang umalis. Kaso lang, bago magkalayo ang paningin ni Mama Oming at ng lalaking yon, meron siyang nakitang kakaibang bagay na nakasabit sa katawan nito. Sa unang tingin, alam niyang isa yung medalyon ng kaliwa dahil sa wangis at ora nitong inilalabas. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang ipagsawalang bahala ang mga bagay na kanyang nakita. Sa isip-isip niya, hindi naman siya magdurusa nito sa kabilang buhay, kaya baliwala kung maghihiganti pa siya. Mas pipiliin niyang ituon na lamang sa pamumuhay ang kanyang atensyon kaysa gumawa ng paraan para mapagbayad ang mga nilalang na yon. Sa totoo lang kasi pinuno, mabuting tao si Mama Oming. Kahit nagawan siya ng malaking kasalanan ng iba, hindi niya yon kinapupuutan. Sa halip, iniintindi niya ang mga ito dahil alam niyang meron itong mga rason kung bakit nagawa nila ang ganoong bagay. Bilang isa rin tong taong nakakaunawa, ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Ilang linggo pa ang dumaan, sa tulong na rin ng tanga niyang mutya ng palay, nakaisip siya ng negosyong pumatok talaga sa kanilang lugar. Pagbebenta ng sari-saring bagay na iniangkat niya mula sa malalayong bayan, ang muling nagbigay sa kanila ng kaginhawaan. Kung nung wala siya, halos isang beses lang makakain ang kanyang pamilya sa isang araw. Pero nung dumating na siya, sobra pa sa 3 beses ang napagsasaluhan nila. Dahil dito, labis namang nagpasalamat ang kanyang ama hanggang sa kalaunay may nangyaring hindi niya sukat na inaakala. Sa pagyabong kasi ng negosyo nila, dito na rin nagsimula ang inggit ng kanilang mga kakompetensya. Karamihan sa mga taong gumagawa nito, walang iba kundi yung mga trabahador nila na napasahan ng kanilang pamilya. Noong una, hindi naman niya ito gaanong pinapansin. Pero sa katagalan, unti-unti niya na yung napagtuunan ng atensyon. Nalaman kasi noon ni Mama Oming, may mangilan-ngilan sa mga taong yon ang may direktang kaugnayan sa isang di kilalang lahi ng mga aswang. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, nabahala naman siya at mas lalong hindi siya noon mapakali nang malaman niyang buntis ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Dahil sa ganoong sitwasyon, mabilis silang napalibutan ng kanilang mga kalaban. Sa sobrang bigat nga ng presensyang kanyang naramdaman, pakiramdam niya, hindi na sumisikat ang araw kapag umaga. Dala naman ng pagkabahala, palihim niyang inihanda ang kanyang mga karga hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan niya. Isang hapon, matapos nilang maisilid ang mga naiangkat nilang paninda mula sa ibang lugar,
may napansin itong si Mama Oming na dalawang matandang biglang dumaan sa likuran nila. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa wangis at kasuotan ng mga ito. Ang tanging nakaagaw lamang ng pansin niya ay yung mga usal nitong kanyang narinig. Lengguwahe ng Latin ang gamit-gamit ng dalawa, pero nakapagtatakang pabaliktad ang pagsambit nila. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niya yung tinawag, ngunit sa halip na yon ay huminto. Dire-diretso lang ito sa paglalakad na parang wala yung narinig. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na siya niyaya ng tatay niya na umuwi na. Siyempre, dahil sa papasapit na noon ng dapit hapon, pinili naman niyang sumunod. Kinagabihan, matapos naman nilang maghapunan, kinausap niya ng pribado ang kanyang kapatid na buntis. Para makasiguro, binigyan niya yon ng habak na binubuo ng iba't ibang pangontra. Kalakip ng pagbibigay niya ay ang mga paalala naman ukol sa gagawin nito sa gamit na yon. Dagdag pa niya na mapanganib ang lugar nila, kaya hanggat maaari huwag itong umalis ng walang importanteng lakad. Pagkarinig naman dito ng kanyang kapatid, nagpasalamat lang ito, sabay panhik sa kanilang silid. Si Mama Oming naman noon, pumasok na rin sa kanyang kwarto para magpahinga ng maaga. Ang kaso lang, di pa man sumasapit ang alauna ng madaling araw, bigla naman siyang nagising dahil sa kalampag na kanyang narinig sa bubong ng bahay. Akala niya mga pusa lang, pero pagsilay niya sa altar na malapit sa kanyang higaan, nakita niya ang pagbulanong langis para sa aswang na inilagay niya sa malaking bote ng alak. Halos tumulo na ito sa estante, kaya para hindi na yun umapaw pa sa sahig, dali-dali naman niya itong nilapitan at inusalan. Pagtigil naman ng pagbula nito, agad niyang kinuha ang punyal na gawa sa tinik ng pagi. Dahan-dahan din siyang nagtaas ng bakod at puder sa katawan. Matapos niyang masambit ang 7 buhay na salita, hindi na siya nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Sa bintana niya piniling dumaan dahil sa paniniwalang madaling makatunog ang mga aswang kapag sa pinto dumaraan. Pagdating niya sa bakuran ng bahay, agad naman siyang sumilong sa ilalim ng bubong, sabay tahak ng daan patungo sa entrada. Habang ginagawa niya ito, maigi naman niyang pinakiramdaman ng mga nasa itaas hanggang sa natapat siya sa bubong kung saan yun naroon. Kahit naghahanap pa lamang ng butas na mapapasukan ang mga nilalang, hindi niya maipagkakailang gutom na gutom ang mga ito. Yung laway kasi nila, halos kumalat na sa paligid dahil sa walang patid nitong pagtulo. Matapos naman niya yung masilayan, matyaga naman siyang naghanap ng pagkakataon para umatake. Ang plano noon ni Mama Oming, titigalpuhin niya ito sa noo gamit ang aral ng San Benito, at kung sakali mang makailag ang mga nilalang, mapipilitan siyang gamitan niyo ng pangharang para hindi na ito makalayo pa. Alinman sa dalawang aral ang ipamalas niya, malakas ang kanyang kutob na hindi siya nito ipapahiya. Upang masiksik ang mga buhay na salitang kanyang ibabato, dahan-dahan naman niya itong inipon sa kanyang hintuturo. Nang masambit na niya ang lahat ng mga engkantasyon, hindi na siya nag-alinlangan pang tawagin ang mga nilalang na yon. Paglabas naman niya sa kanyang pinagtataguan, sakto naman niyang nakita ang mga ito na gumagawa ng butas sa bubong nilang gawa sa purong pawid. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa kanya, bigla naman itong lumundag papalapit, dahilan para batuhin niya ito ng tigalpo. Pagtama naman ang usal ng San Benito, agad namang nangisayang 2 aswang na siyang naging sanihi upang bumagsak yon sa kanyang harapan. Di pa siya nakontento. Muli siyang nag-usal ng mga pamako ng Arkanghel na siya din namang ipinulupot niya sa mga ito.
Matapos niya itong gawin, kitang-kita niya ang pagdilat ng dalawa, kasabay ng pagturo ng maitim na likido sa bunganga nito. Hindi naglaon, tuluyan na ring namatay ang dalawa dahil sa pagkalunod. Isipin ninyo, wala naman sa tubig ang mga nilalang na yon, pero hirap na hirap itong huminga. Sa sobrang sikip nga ng dibdib nila, ultimo pagsasalita hindi na nila magawa. Dagdag pa ni Mama Oming, inaasahan naman niya ang ganoong sitwasyon sa kadahilan ng dalawang malalakas na usal ang tumama sa katawan nito. Ayon pa sa kanya, di hamak na mas nakakatakot ang ganoong karunungan kumpara sa mga mutya. Kapag buhay na salita kasi ang tumama, nakadepende na lamang ang pinsalang maibibigay nito sa nagpakawala ng usal na yon. Dagdag pa niya na, kalimitan kaya kinakatakutan ang mga babaylan, hindi dahil sa tanga nilang mga mutya, bagkus ay sa lawak ng lihim nilang karunungan. Sa pamamagitan kasi ng mga salita, kayang-kaya ng pumatay ng mga ito nang hindi na iginagalaw ang kanilang mga palad. Pagtatapat pa ni Mama Oming, saksing buhay siya sa ganoong karunungan dahil siya mismo nagtangan siya ng ganoong kalalim na abilidad. Matapos naman niyang mapaslang ang mga ito, binulungan niya yung bumalik sa kanilang mga totoong anyo. Nang marinig naman ng mga labi ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod at sa isang iglap tumambad sa kanya ang dalawang lalaking matagal na niyang kilala. Hindi ito malimut-limutan ni Mama Oming dahil ang mga taong yon, anak ng mga tapat noong tauhan ng kanyang ama. Sa puntong yon, medyo nakaramdam naman siya ng pagkalito dahil hindi niya sukat akalain na magiging aswang pala ang mga taong yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon siyang ihatid ang dalawa sa kanilang pamilya. Para naman magawa ang ganoong bagay ng hindi nahihirapan ng husto, minabuti niyang talian na lamang ang mga ito para hilahin. Bago rin siya umalis sa kanila, sinuot niya ang balabal na bigay sa kanya ng maestra niya. Kaya niya yun ginawa ay para maikubli sa ibang mga nilalang kung sino ba talaga siya. Sa pagtahak naman niya ng daan, hindi niya maipagkakailang maraming mga aswang ang nagmamasid sa paligid. May mangilan-ngilan din sa mga itong sinusundan siya ng palihim, kaya na may palagi niyang hawak-hawak noon ang punyal niyang gawa sa tinik ng buntot ng pagi. Kalahating oras pa ang dumaan. Nang medyo malapit na siya sa tahanan ng dalawa, may biglang sumugod naman na aswang mula sa isang liblib na parte ng kakahuyan. Mabuti na lang malakas ang kanyang pandama, kaya bago pa man yun makalapit, tinamana ito ng tigalpong ipinukol niya. Di pa siya nakontento. Galit na galit naman niya yung nilapitan, sabay tarak sa leeg nito ng kanyang punyal. Pagbao naman ng talim ng kanyang armas, agad na nangitim ang mga ugat nito, buhat sa matinding lason na tanga nito. Maya-maya pa, nagsimula na rin kumalas ang mga kalamnan nito, hanggang sa kalaunay hindi niya na yun makilala. Nang makumpirma naman niyang patay na ang nilalang, agad naman niyang itinuloy ang paglalakad na para bang walang nangyari. Ani ni Mama Oming na habang binabagtas niya ang daan noong mga oras na yon, hindi niya maipagkakaila ang dami ng mga aswang na pumapalibot sa kanya. Yun nga lang, hindi ito gaanong makalapit dahil na rin sa mga dasal na iniihip niya sa hangin. Sa sandali kasing maglakas loob ang mga itong sumugod, maaari niyang pabagsakin ng mga usal na yon anumang oras niyang gustuhin. Bawat isa rin sa mga ito, kargado ng malalakas na uri ng lason na kayang pumatay sa kahit na anong nilalang. Dagdag pa ni Mama Oming, marahil ay alam na rin ng mga aswangan tungkol dito, kaya hindi yun nangangahas na gumawa ng hakbang. Dahil sa ganoong rason, payapa niyang narating ang bahay ng dalawang biktima. Pagpasok niya sa bakuran nito,
Agad naman niyang itinapon ang 2 labi sa harapan ng pinto. Nang marinig naman ng mga nilalang na nasa loob ang lagabog, hindi na rin yun nagdalawang isip na buksan ang kanilang pamamahay. Sa paglangit-ngit ng pinto at pagsitaasan ng mga bintana, tumambad sa kanila si Mama Oming na nakatayo habang seryosong nakatingin sa kanilang lahat. Nang masipat naman yon ng dating tauhan ng kanyang ama, dali-dali naman itong lumabas para magpaliwanag. Inilahad din ito ang kanyang pagkamangha buhat sa talento ni Mama Oming na gumawa ng ganong katitinding mga usal. Sa kanila ring pag-uusap, naitanong pa nito sa kanya ang tungkol sa maestrang pinagmula ng kanyang mga karunungan. Ngunit bilang pagpapakita ng kanyang respeto, hindi na niya inilahad ang tungkol dito. Ibinalik niya rin sa kanyang pakayang paksa upang wala na itong maraming tanong ukol sa kanya. Tapatan din niyang inilahad kung gaano siya nadidismaya dahil sa pag-anib ng mga ito sa puwersa ng kadiliman. Nagkaroon din siya ng ideya na baka nga isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang pamilya. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, mariin naman itong tumutol sa kanyang mga agam-agam. Dagdag pa nito, wala silang kinalaman sa pagkalugi ng kanyang ama, kaya wala siyang karapatan na sila'y pagbintangan. Hindi ko itatanggi ang pagkakamali ng mga anak ko, Oming. Napatay mo na sila, kaya siguro patas na tayo. Hindi kami tatanaw ng sama ng loob sa'yo, kaya sana ganun din ang gawin mo. Paulit-ulit ko rin itong sasabihin. Kasalanan lahat ng tatay mo kung bakit siya nagkaganyan. Kumukupas ang kapangyarihan, ganun din ang kasaganaan. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, mas lalo naman siyang nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Sa mga sandali kasing yan, tumaas palalo ang kanyang hinala na may kinalaman nga ito sa pagtitiis ng kanyang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman niyang wala na yung gagawin, nagdesisyon siyang umalis na sa lugar na yon nang hindi nagpapaalam. Subalit, bago niya tinalikuran ang lalaki, pasimple niyang binato ng punyal ang bunso nitong anak, dahilan para agaran niyong bawian ang buhay. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang hinila ang tali ng kanyang sandata kasabay ng marahan niyang paglakad papaalis. Bago rin siya makalayo sa kinaroroonan ng mga ito, mariin niyang inilahad na nakahanda siyang makipagpatayan kahit saan at kahit kailan nila gusto. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, hindi na yun nakasagot pa dahil sa mabilis nitong paglapit at pagyakap sa pumanaw niyang anak. Pagpatak naman ng sumunod na araw, iginugol ni Mama Oming ang kanyang oras sa paghahanda ng mga gamit at sangkap. Inaasahan niya kasing hindi matatahimik ang mga ito dahil sa kanyang ginawa. Gayunpaman, wala siya roong pinagsisihan at kung tutuusin kasi, sobra-sobra pa ang ginawa ng mga ito sa kanyang pamilya. Naniniwala rin siyang hindi pa roon magtatapos ang paghihiganti niya dahil lahat ng sangkot sa kanilang pagbagsak sama-sama niyang ililibing sa impyerno. Ang ganoong hangarin ni Mama Oming ang naging daan upang makalimutan niya ang pamamaraan ng buhay ng mga babaylan. Sa isang iglap kasi, nabalot ng matinding puot at pagnanais na kumitil ng buhay ang kanyang puso. Wala man itong epekto sa kanyang mga karga. Aminado siyang magdudulot ito ng matinding takot at pagkabahala sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dumaan pa ang maraming araw. Nagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Upang hindi naman madamay ang buntis niyang kapatid, inabisuhan niya muna yung magbakasyon sa probinsya ng kasintahan nito. Di naman yung tumutol sa kanyang nais, lalo pat alam na rin ng kapatid niya ang kasalukuyang nangyayari. Alinsunod din sa utos ng kanilang ama,
Isinama rin nito ang mga kapatid niyang nasa edad 3 hanggang 16 anyos. Pagalis naman ng mga kapatid niyang yon, silang 3 na lamang ang natira sa bahay. Upang hindi maboryong ang mga ito sa loob ng tahanan, sinasama niya yon sa tindahan kapag umaga. Pero kapag tumungtong na ang alauna ng hapon, iniuuwi na niya ito, buhat sa dami ng mga nilalang na umaaligid sa kanila. Ayon kay Mama Oming, sumasabay ang mga aswang sa pagdagsa ng mga tao. May mangilan-ngilan ding bumibili sa kanya na animoy nanloloko lang ang mga ito. Para naman makaiwas sa mga markang dala ng mga nilalang, inuutusan na lamang niya yung lumayo. Subalit sa kabila ng lahat ng yan, marami pa rin ang makukulit. Katagalan, nang malaman ito ng dating katiwala ng tatay niya, naglakas loob yung bumisita ng personal sa tindahang itinayo niya. Malayo pa man, ramdam na niya ang kakaibang presensya ng nilalang na bumabalot sa buong katawan nito. Pagharap naman nilang dalawa, una niyang nakita sa lalaking yon ay ang kwintas nitong may palawit na maliit na bungo. Maya-maya pa, nang magpang-abot na ang kanilang mga paningin, dito niya nakita ang mga mata nitong namumula. Nakangisi rin ng lalaking yon at base sa titig nito, parang natutuwa yung makita siya. Mabuti naman at buhay ka pa. Akala ko talaga, Oming, matagal ka ng patay. Hindi ko inaasahang babalik ka rito na isang manggagamot. O kung tawagin nila, babaylan. Binabati kita, sapagkat alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo para makuha ang ganyang titulo. Kaya lang naman ako napapunta rito ay dahil sa mga sabi-sabing naririnig ko. Itigil mo na yung paghasik mo ng gulo dahil hindi mo ikatutuwa kapag marami na ang nadamay. Sinasabi ko sa'yo, marami sa mga aswang dito sa atin ang hindi pipitsugin. Kayang-kaya kanilang paslangin anumang oras nila gustuin. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, dahan-dahan naman niyang inilapat ang kanyang kamay sa bisig nito. Pagdampi pa lamang ng palad ni Mama Oming sa balat ng lalaki, bigla naman yung napaatras, bakas sa pagmumuka ang matinding pagtitiis sa sakit na kasalukuyan nitong nararamdaman. Para naman hindi yun mapahiya, mabilis yung umalis ngunit bago yun makalayo, pinaalalahanan niya itong gamitin lang nila ang sukdulan ng kanilang mga lakas dahil mas ikakatuwa niya na matalo ang mga ito sa ganoong antas ng kanilang kakayahan. Mariin niya ring inilahad na kung hangad nilang makita ang ganoong sitwasyon, mas mainam na silang maunang gumawa ng hakbang para ikagalit niya. Nabanggit din niyang papangalanan niya yung mga duwag kung hindi ito kakasa sa kanyang hamon. Matapos naman itong marinig ng lalaki, nagpatuloy lang naman ito sa paglalakad hanggang sa hindi niya na yon makita pa. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, napabuntong hininga na lamang siya dahil sa mga nangyari. Anya, kahit wala siyang nararamdamang galit at paghihigante sa mga ito, hindi niya maipagkakailang gusto niyang subukan ang mga abilidad ng nilalang. Kung susumahin kasi, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makaharap siya ng pangkat ng mga aswang na wala ang kanyang maestra. Naisip din ni Mama Oming, pagkakataon na rin niya ito para masukat ang lakas at kakayahan niya. Dahil dito, hindi siya nag-alangang gawin ng lahat para mas mapukaw palalo ang kabangisa ng mga aswang sa kanilang lugar. Upang maisakatuparan naman niya ito, doon na siya nagdesisyong kumilos. Pagtungtong naman ng gabi noong mismong araw, naglagay ng makapal na pulbos at palamuti si Mama Oming sa kanyang muka
upang maikubli ang kanyang itsura. Gumamit din siya ng kakaibang kasuotan, gayon din pagdating sa sandata. Garaw at pantabas ang ginamit niya nang sa gayoy mapaisip ang kanyang kalaban ukol sa tunay niyang pagkakakilanlan. Sa paglalim naman ng gabi, tahimik na ang lahat ng tao sa baryo. Si Mama Oming naman noon, mabilis na tinahak ang daan patungong gubat. Hindi naglaon. Pagdating naman niya sa labas ng simbahan, taimtim siya roong nanalangin bago gawin ang kanyang plano. Upang maibaling din dito ang atensyon ng mga nilalang, nag-iwan siya roon ng bakas na maaari nitong matuntun sa oras na magdesisyon na yung kaharapin siya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagtayo naman niya mula sa pagkakaluhod, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa parte ng baryo kung saan siya nakakaramdam ng presensya ng mga aswang. Sa kasagsagan ng kanyang paglalakad, pangiti-ngiti naman siya dahil sa garaw na hawak niya. Ayon kay Mama Oming, nagamit niya lang ang armas na yon noong unang pagsasanay nila ng kanyang maestra. Dagdag pa niya na, yon ang kauna-unahang armas na ibinigay nito, kaya ubod yon ang halaga. Nga pala, sa mga nag-iisip kung ano ang garaw, bibigyan ko kayo ng konting detalye. Maikli lang ang garaw kumpara sa sundang, pero meron yung dalawang talim. Diretso lang din ang disenyo at sa pinakadulo napakatalas nito. Kalimitan ginagamit sa pagpatay ng hayop ang mga garaw, kaya hindi ito nagagamit pagdating sa kumbate. Mangilan-ngilan lang din ang dalubhasa sa ganoong uri ng armas, gawa ng kalimitan sa may alam pagdating sa pisikal na kumbate, hindi pumipili ng ganoong uri ng sandata. Bukod kasi sa marami itong kahinaan, napakadali din itong matalo, lalo na kung gumagamit ng talibong ang kalaban. Subalit, bilang dalubhasa siya sa paggamit nito, hindi niya maipagkakailang makapangyarihan ang sandatang yun. Katunayan, isa yun sa mga naging daan para matagumpay niyang matapos ang lahat ng pagsubok na ibinigay ng guru niya. Matapos naman itong masilayan ni Mama Oming, diretso na siyang pumanhik sa kinaroroonan ng mga aswang. Hindi naglaon. Pagdating niya sa liwasan, tumambad sa kanya ang 5 lalaking nakatayo, dilat na dilat at parang natigalpo. Sa tabi ng mga ito naroon ang labi ng mga babae na nakahandusay tapos wakwak na ang tiyan. Dahil dito agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa buong paligid hanggang sa doon na niya nasilayan ang 2 nilalang na tumatakbo sa likurang bahagi ng kakahuyan. Walang sabi-sabi, agad naman siyang umihip ng mga pamako sa hangin na siya namang dali-dali niyang pinasunod sa mga ito. Upang masigurong tatamaan ito ang mga nilalang, kahit anong mangyari at kahit gaano pa man yun kalayo, hindi niya doon inialis ang paningin niya. Maya-maya pa, nang marinig naman niya yung sumigaw, dito na siya nagsimulang lumakad papalapit. Alam niya kasing nahuli na rin yun ng kanyang mga pamako, kaya wala na itong kawala. Pagdating naman niya sa kakahuyan kung saan yun naroon, tumambad sa kanya ang 2 tiktik na merong hawak-hawak na mga labi ng sanggol. Habang nakahandusay ang mga ito sa lupa, pilit naman itong kumakawala sa kanyang mga engkantasyon. Nang mapansin naman ito ni Mama Oming, napangiti lang naman siya kasabay ng pagpulupot niya ng lubid ng kamatayan sa leeg ng mga ito. Hindi pa siya nakontento. Gumamit din siya ng mga engkantasyon para makapagtawag ng buhay na baging na unti-unting lalamon sa kanilang mga kaluluwa. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang iniwan ang mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang iilang grupo ng mga aswang na kasalukuyang tinatahak ang daan patungo sa karatig lugar. Base sa itsura at anyo nito, nasisiguro niyang nabibilang lang ang mga nilalang na yon
sa hanay ng lahi ng dating katiwala ng kanyang ama. Matapos naman niya itong maramdaman, agad naman niya itong tinambangan ng nag-iisa. Pagsilay naman ito sa kanya, dahan-dahan naman niyang ipinakita ang kanyang sandata, dahilan para angilan siya ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siyang pinagkumpulan ng mga nilalang hanggang sa tuluyan na siya nitong mapalibutan. Sa mga sandaling yon, paulit-ulit na siya nitong sinisindak, ngunit wala naman itong naging epekto. Sa halip na mabahala, tinawanan lang yon ni Mama Oming hanggang sa magdesisyon na siyang sugurin ang mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang bilis at mga buhay na salitang nagbibigay proteksyon sa kanyang katawan, kung kaya't sa katagalan, naging isang malaking banta na rin siya para sa grupo ng mga ito. Maya-maya pa, nang mainip na ang mga nilalang na yon sa kanya, buong puwersa naman siya nitong pinagtulungan, dahilan para malagasan sila ng maraming bilang. Sa isang iglap, humigit pa sa kalahati ang namatay sa pangkat ng mga ito. Sa kabuuan, ang dating 20 nilalang na naglalakad, umabot na lamang sa 7 ang bilang. Dahil sa pangyayaring yon, ramdam na niya ang matindi nitong pagkabahala buhat sa mga pangyayaring kanilang nasaksihan. Hindi na rin yun basta-bastang sumusugod sa kanya, lalo pat nakita na nila kung ano ang kayang gawin ni Mama Oming. Kahit sino naman siguro, matatakot talaga kapag kaharap siya. Isipin niya, pinuno, ang mga buhay na salitang umiikot sa kanyang katawan, nagiging isang espiritual na lubid kapag naramdaman nitong hindi nito nakita ang atake ng kalaban niya. Di lang yon, kaya rin itong manigalpo at pumatay ng mahihinang aswang, gamit lamang ang kanilang presensya. Sa makatuwid, hindi lang depensa at kalasag ang naibibigay sa kanya ng mga buhay na salita. Kalahating oras pa ang lumipas, nang mapansin niyang puro na lamang pag-aamba ang ginagawa ng mga ito, nagdesisyon na siyang sumugod. Pagsambit naman niya ng mga buhay na salita, agad namang umulan ng nagliliwanag na mga palaso sa buong paligid. 3 sa mga ito ang agarang tinamaan ng mga sandatang yon, dahilan ng kanilang pagkamatay. Yung natitira naman, napaslang ni Mama Oming sa pamamagitan ng tigalpo at punyal na pasimple niyang itinarak dito. Kalaunan, nang malipol na niya ang mga ito, isa-isa naman niya yung tinalian ng baging sa kanilang mga paa. Ibinalik niya yon sa kanilang baryo para dalhin sa tahanan ng dating katiwala ng kanyang ama. Ayon kay Mama Oming, hindi niya ginawa ang bagay na yon para maipakita ang kanyang paghihigante, bagkus kaya niya ito ginawa ay para galitin lang ito lalo. Hangad kasi niyang magwala ito upang malaman niya kung gaano yun kalakas. Sa mga sandaling yun kasi, mas mahalaga pa sa kanya ang ganoong bagay higit sa anumang galit at puot ng kanyang pamilya. Isa yon sa mga batayan ni Mama Oming kung nais pa ba niyang ipagpatuloy ang kanyang pagiging babaylan. Dumaan ang gabing yon. Ramdam niya ang pagkabulabog ng lahat ng aswang sa kanilang lugar. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila makilala ang salari ng insidente. Inabot pa ng kalahating buwan bago nila madiskubre na si Mama Oming pala ang may gawa ng lahat ng bagay na yon. Dala ng galit ng mga ito, nagsimula na siyang makatanggap ng mga banta sa kanyang pamilya. Alam ni Mama Oming na hindi titigil ang mga kalaban niya, kaya inihanda na rin niya ang kanyang pamilya. 2 buwan bago sumapit ang bagong taon, may napansin siyang mga hayop na umaaligid sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, 2 baboy ramo at 1 itim na baka ang kanyang nakita. Kung titingnan ng mga pangkaraniwang mga mata,
masasabi mong walang kakaiba sa mga hayop. Pero kapag ginamitan mo yon ng diwang hiwaga, dito mo mapapansin ang pagkakaiba ng mga ito sa mga ordinaryong nilalang. Ayon kay Mama Oming, unang tingin niya pa lamang sa mga ito, alam na niyang tagapagmasidyo ng mga aswang. Ngunit kahit nakumpirma na yon ang kanyang mga mata, hindi niya ginustong paslangin ang mga ito. Ang nais niya, ipakita sa kanyang mga kalaban ang mga pamamaraan ng kanyang paghahanda. Naisip niya kasing hindi nakakatuwa kung sakaling masurpresa ang mga ito sa lahat ng mga batibong na ikinalat niya sa bakuran ng kanilang tahanan. Dagdag pa niya na gusto niyang higitan ang pagkakakilala ng mga ito sa kanya hanggang sa maunawaan nila na isa siyang babaylan at hindi basta manggagamot lang. Dahil sa ganoong hangarin, lahat ng partidang naisip niya ibinigay niya. Sa loob ng 1 linggong paghahanda, harapan niyang ipinakita sa mga nilalang na yon kung ano ang kanyang ginagawa. Sa pagdating naman ng araw ng pagkilos ng mga ito, matyaga niya yung hinintay sa labas ng kanyang bahay. Ayon kay Mama Oming, gabi ng Miyerkules nang mangyari ang pagsalakay. Nabanggit na rin niya ito sa kanyang mga magulang, kaya noong mismong gabing yon, hindi nito piniling magpahinga sa kani-kanilang mga silid. Sa kasagsaga ng kanyang paghihintay sa labas ng kanilang bahay, doon na niya pa isa-isang nakita ang pangkat ng mga aswang na nagkaisa para pabagsakin siya. Bawat grupong nakita niya, binubuo ng mga gabunan at aswang na nasa iba't ibang lahi at uri. Sa kabuuan, nasa humigit 50 nilalang ang dumayo noon sa kanya, kabilang na ang mga sigbin at mga elementong itim. Pagdating naman ng mga ito sa kanilang bakuran, dito na bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking minsang pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Malayo pa man, kitang-kita na niya ang pagngisi nito na parabang nakakaloko. Hindi naglaon. Pagtahimik naman ng nilalang na yan, matapang naman itong inilahad sa kanya ang mga ginawa nito para pabagsakin ang kanyang pamilya. Alam kong naghahanap ka ng kasagutan sa kung paano bumagsak ang pamilya mo. Tatapatin kita, Oming. Ako ang punot dulo ng lahat ng yon. Inimpluwensyahan ko ang iyong ama hanggang sa malugmok siya sa sariling hukay na ginawa niya. Alam mo, Iha, matagal ko nang hindi maloko-lokong tatay mo. Pero simula nung nawala ka, tila bang umayon sa amin ang lahat. At ngayong nalaman mo na ang totoo, tatanungin kita, ano ang nararamdaman mo? Nang marinig naman ni Mama Oming ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang inaabisuhan ng nilalang na yon na hindi mahalaga para sa kanya ang kayamanang hindi naman nila mapakinabangan ng husto. Masaya na siya sa simpleng pamilya. Ang importante, buo at magkakasama silang lahat. Dagdag pa ni Mama Oming, hindi niya ginawa ang lahat ng yon bilang paghihigante. Ang hangarin niya, maging ligtas ang lugar nila para sa mga ordinaryong tao na walang kakayahang iligtas ang kanilang sarili. Dagdag pa niya na, nagkamali ang taong yon sa iniisip laban sa kanya. Matapos niyang mailahad ang mga katagang yon, hindi na nakapagpigil pa ang mga nilalang. Walang sabi-sabi, agad naman yung umatungal ng napakalakas, dahilan para sumugod na ang lahat ng mga kasama nito. Pagsilay naman ni Mama Oming sa ginawa ng mga nilalang na yan, taimtim siyang umihip ng usal sa hangin. Matapos niya itong gawin, itinarak niya sa lupa ang kanyang punyal, dahilan para umahon ang mga senturyong gawa sa lupa at bato. Dahil sa lakas ng engkantasyong kanyang binitawan, dito na nasilayan ng mga nilalang ang pagmulat ng kanyang ikatlong paningin, senyales ng pagiging isa niyang babaylan.
Nang masipat naman ito ng dating katiwala ng kanyang ama, mas lalo pa itong nagwala. Pagbagsak naman ng mga kasamahan nito sa bakod ng bahay nila, agad namang nagkaroon ng buhay ang lahat ng usal na kanyang inilibing. Dahil sa pangyayaring yon, namatay ang unang pangkat ng mga aswang na naunang sumugod. Nang masipat naman ng mga senturyo ang biglaang pagkamatay ng mga ito, hindi naman sila nagdalawang isip na salubungin ang susunod na grupo ng mga nilalang na yon. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagtutunggali ang kanilang mga panig. Habang lumalaban ang mga kasama nila, nakatayo lang sila sa likuran ng mga ito, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Si Mama Oming noon, paupo-upo lang sa bangko na parang hindi man lang nababahala sa dami ng mga kalaban nila. Hindi naglaon, pagsilay naman niyang umuusad ng mga senturyo, agad naman siyang umihip ng dasal sa langit dahilan ng pagbagsak ng libu-libong palaso. Matapos naman niya itong gawin, buong puwersa naman niyang sinugod ang mga nilalang na yon, bit-bit ang kanyang punyal. Sa kasagsagan ng kanyang pakikipaglaban, sinasabayan niya yon ng dasal upang mapaslang ang mga nakikisawsaw. Hindi biro ang pinagdaanan ni Mama Oming noon para lamang marating ang kinaroroonan ng gabunang namumuno sa mga ito. Sa pagharap naman nilang dalawa, walang patid naman niya yung pinaulanan ng atake, ngunit napansin niyang pilit itong umiilag sa kanya. Kahit anong gawin niya, hindi nakipagsabayan ang nilalang dahil sa dami ng patibong na nagkalat kung saan-saan. Nang mapagtanto naman ni Mama Oming ang ganoong bagay, dumistansya siya ng bahagya, sabay bigkas ng isang mahabang engkantasyon. Habang ginagawa niya ito, kitang-kita naman niya sa nilalang ang matinding pagtataka ukol sa mga nangyayari sa lugar na kinaroroonan nila. Maya-maya pa, bigla namang dumilim ang buong paligid at lahat ng bahay na nakapaikot sa tahanan nila nawala na parang bula. Nang mapansin naman ito ng mga aswang, agad naman yung lumapit sa kinaroroonan ng kanilang pinuno. Bahagya silang nagkumpulan malapit dito na parang inuunawa ang mga nangyayari. Nang masipat naman yon ni Mama Oming, napangiti lang naman siya habang patuloy pa ring nagsasambit ng mga buhay na salita. Pagtahimik naman niya, laking gulat na lamang ng mga ito nang may tumubong isang mataas na puno sa kanyang likod na merong nagliliwanag na mga dahon. Matapos niyang maipasilay ang ganoong bagay, agad naman niya itong inutusang mamunga ng mga engkanto. Hindi pangkaraniwang nilalang ang iniluluwa ng puno dahil lahat yon purong mga diwata. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang lumabas ang diwata ng lupa at tubig, buong puwersa naman itong sinugod ang lahat ng aswang na kanilang nasilayan. Isipin ninyo, 2 nilalang pa lang ang nakaharap ng mga ito, pero halos malagasan na sila ng 10 bago nila ito matalo. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, ramdam na ramdam naman ng mga aswang ang mabilis na panghihina ng kanilang pangkat. Maiilan na nga sa mga kasama nila noong tumakas pero wala naman silang mapupuntahan sa lugar na yon. Kahit anong gawin nila, nagpapaikot-ikot lang sila rito. Inaasahan naman ito ng dating katiwala ng kanyang ama. Gawa ng magmula noong napadpad sila sa lugar na yon, alam na niyang isang makapangyarihang babaylan itong si Mama Oming. Sa pagluwal naman ng puno ng 5 pang diwata, nagsimula na ring umahon sa lupa ang mga senturyo na tumulong sa mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong nahirapan ang mga nilalang hanggang sa kalaunay ang natira na lamang ay yung gabunang minsang pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Pagsilay naman niya rito, inutusan niya ang kanyang mga alagad na tantanan nito. Sa dinami-rami kasi ng sinabi nito sa kanya,
Aminado siyang gusto niyang masubukan ang lakas at kakayahan ng nilalang. Nang mapansin naman ito ang kanyang hudyat, agad namang nagpalit anyo ang nilalang na yon. Pagtambad naman sa kanya ng totoong anyo nito, dahan-dahan naman niyang inilabas ang kanyang punyal ng nakangisi. Bagaman wala pang ginagawa si Mama Oming, ramdam naman niya ang pag-iingat ng nilalang. Kalaunan, matapos naman nilang mapag-aralan ng kilos ng bawat isa, dito na ito nagsimulang umatake gamit ang pinakamalakas nitong abilidad. Nang mapansin naman niyang gumagamit ng buhay na salita ang nilalang na yan, agad naman niya yung kinontra ng kanyang aral hanggang sa kalaunay mapangibabawan na niya ito. Ayon kay Mama Oming, na sa doming nilikha niya, walang makakapantay pagdating sa espiritual na lakas. Subok na niya ito magmula pa noong nagsanay siya sa ilalim ng kanyang maestra. Dagdag pa niya na ngayong nakatalo na siya ng isang gabunan, masasabi niyang hindi nalalayo ang kakayahan nito sa mga nilalang na minsan na rin niyang nakaharap. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman siyang nagsambit ng mga engkantasyon ng pantawag sa isang ipo-ipong may nakakahiwang hangin. Paglitaw naman ng bagay na yan, dali-dali naman itong binaybayang daan patungo sa kinaroroonan ng dating katiwala ng kanyang ama. Dala na rin ng matinding pagod at kawalan ng kakayahang umilag, tuluyan na nga itong nalamon ng ipo-ipo. Pagpasok nito sa pinakapuso ng elementong tinawag niya, tanging sigaw na lamang ang kanyang narinig hanggang sa magkalasug-lasug na ang buong katawan nito. Pagsilay naman niyang patay na ang nilalang na yan, hindi na siya nagdalawang isip na ibalik ang kanyang sarili sa mundo ng mga buhay. Sa isang iglap, bumalik na sa normal ang buong paligid. Yung mga bangkay naman ng mga nilalang na kanyang napaslang, iniwan niya sa dimensyong yon para mabulok. Pagtahak naman niya ng daan papauwi, bahagya namang natigilan itong si Mama Oming nang marinig niya ang bulong ng isa sa mga senturyong kaibigan niya. Ayon dito, hindi pa nila nalilipol ang kabuuan ng kanilang mga kalaban. Bukod kasi sa hindi pa naglaho ang presensya ng mga ito, napansin din niyang may buhay pa na marka ang patuloy pa ring nakakapit sa katawan ng kapatid niya. Nang marinig naman ni Mama Oming ang tungkol dito, labis namang pagkabahala ang kanyang naramdaman. Sa isip-isip niya kasi na kung hindi niya yun mapipigilan, may posibilidad na mawala sa kanya ang mga kapatid niya. Para naman hindi ito mangyari, nagmamadali naman siyang pumasok sa loob ng bahay nila upang ilahad sa kanyang ama ang kasalukuyang sitwasyon. Maya-maya pa, nang madatna naman niya itong sumisilip sa mga labing na iwan, mariin naman niya itong inabisuhan na makinig sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong tumahimik para makinig. Hindi naglaon, nang malaman na nito ang lahat, agad naman yung nagdesisyon na sumama. Ayon sa kanyang ama, hindi niya kailangan mag-isa sa lahat ng oras. Dagdag pa nito na, kahit matanda na siya, meron at meron pa rin siyang silbi. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon naman si Mama Oming na yon ay isama. Kinabukasan, pagputok ng bukang liwayway, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa probinsya ng lalaki. Kabayo lang din ang ginamit nila noon. Animoy hindi alintana ang milya-milyang distansya. Pagkaraan naman ng isang buong araw, narating na nila ang nasabing lugar. Pagpasok naman nila rito, agad naman nilang nakilala ang mga kamag-anak ng asawa ng kapatid niya, kaya madali sila nitong nadala sa lugar kung saan yun nanunuluyan. Pagtungtong naman ng gabi, hindi nga nagkamali ang senturyo sa mga bagay na sinabi nito.
Ayon kay Mama Oming, di lang isang aswang ang bumisita sa kanila noon, bagkus ay inabot ito ng bilang na 8. Bawat isa rin sa mga ito purong mga gabunan na animoy itinalaga sa iisang misyon lang. Nang maramdaman naman niya ang lakas ng mga nilalang na yan, hindi naman siya nagdalawang isip na kaharapin ng mga ito. Mabuti na lang, mga albularyo at antingero din ang tsuhin ng asawa ng kanyang kapatid, kaya hindi na siya gaanong nahirapan pa. Dahil sa tulong ng mga ito, mabilis nilang naitaboy ang mga gabunan. May 2 rin sila doong napaslang na pawang malalapit na kaibigan ng kanyang ama. Dahil sa insidenteng yon, doon na unawaan ng tatay niya kung papaano sila pinagkaisahan ng mga taong minsan na niyang itinuring na kapamilya. Mahirap man itong sikmurain pero kailangan niya talaga itong gawin. Makalipas pa ang ilang araw, tuluyan na ring bumalik sa normal ang lahat-lahat. Para naman makasigurong ligtas ang kanyang kapatid, nagdesisyon silang iwan na muna ito sa probinsya. Akala ni Mama Oming Pinuno, yun na ang katapusan ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Pero pag uwi nila sa kanila, sumalubong sa kanila ang isang karumal-dumal na balita. Pagdating nila noon sa kanilang pamamahay, marami sa kanilang mga kakilala ang nadatna nilang nagkukumpulan sa harap ng kanilang tahanan. Akala nila kung ano lang ang nangyari, pero nang makausap nila ang mga ito, nalaman nila ang karumal-dumal na sinapit ng nanay nila. Base sa salaysay ng mga saksi, natagpuan nila ang bangkay nito na nakabitay sa labas ng kanilang pinto. Balot na balot din ng dugo ang buong katawan nito at base sa estado ng labi ng biktima, dumaan yon sa isang karumal-dumal na paghihirap. Dagdag pa ng mga ito, parang hindi tao ang pumatay dito. Nang marinig naman ni Mama Oming ang tungkol sa bagay na yan, agad naman niyang pinuntahan ng nakahimlay na katawan ng nanay niya. Pagkahawak niya sa dibdib nito, agad naman niyang pinakiramdaman ng presensya ng salarin kung saan doon niya natagpuan ang presensya ng gabunang pinatay niya gamit ang nilikha niyang dimensyon. Noong una, hindi pa makapaniwala itong si Mama Oming, pero sa katagalan ng kanyang pag-iisip, napagtanto niyang meron itong posibilidad. Minsan na rin kasing nabanggit ng kanyang maestra ang kakayahan ng mga gabunan na lumipat sa ibang katawan. Dahil dito, hindi na siya nagsayang pa ng oras na hanapin ang nilalang. Sa loob ng ilang linggong pagbaybay sa mga karatig lugar, hindi na niya napansin pa na napuno na pala ng paghihigante at galit ang puso niya. Ayon kay Mama Oming, merong matinding dahilan kung bakit iniiwasan niyang makaramdam ng ganun. Sanay kasi ng mga babaylan. Kapag ang isang katulad nila ay napuno ng kadiliman ang puso at kaluluwa, kusa itong lalayuan ng lahat ng mga karga. Yon ang isa sa kanilang kahinaan na kinakailangan nilang maiwasan. Sa sandali kasing layuan na sila nito, wala na silang paraan pa para yon ay mabawi. Dagdag pa ni Mama Oming na sa mga sandaling yon, hindi talaga pumasok sa kanyang wisyo ang ganoong babala. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghahanap, bigla na lamang siyang nahimasmasan nang makaramdam siya ng matinding panghihina na hindi na niya naranasan magmula noong naging isa siyang ganap na babaylan. Pagsilay niya sa kanyang mga karga, doon tumambad sa kanya ang isang masakit na katotohanan. Lahat ng kanyang mutya sa katawan, iniwan na siya. Yung mga katagading minsang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya, nawalan na rin ng bisa. Kahit anong sambit niya rito, hindi na niya mapalabas ang abilidad nito. Dahil sa pangyayaring yon, dito na rin natuldukan ang kanyang paghahanap sa salaring pumaslang sa kanyang ina. Masakit man yon para kay Mama Oming
aminado siyang wala na siyang magagawa. Upang hindi na sila mabalikan ng mga ito, minabuti nilang lumipat na rin ng lugar para mabuhay ng payapa. Sa kakahingi nila noon ng tulong kung kani-kanino, naisip nilang bumalik sa probinsya kung saan nakatira ang kapatid niya. Pagdating nila roon, tinanggap naman sila ng mga tao at namuhay sila sa ilalim ng proteksyon ng mga antingero. Dahil sa mga ito, nagawa nilang mapaslang yung gabunang sumusunod sa kanila. Balak pa kasi nitong ubusin silang lahat. Mabuti na lang hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon. Ngayong pang kasalukuyan, kahit may edad na ang anak ni Mama Oming, nanatili pa ring sariwa sa alaala nito ang tungkol sa kanyang ina na minsang tinugurian na pinakamalakas na babaylan na si Mama Oming.